Iniimbestigahan na raw ng Malacanang kumakalat sa internet na Lenny Leaks o plano manong pagpapatalsik kay Pangulong Duterte. Ayon yan kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar. Alam daw ng Pangulo ang mga akbang umano ng posisyon para matanggal siya sa pwesto. Hindi raw matutuwa ang Pangulo kapag napatunayang totoo ang Lenny Leaks. Itinanggi naman ni Vice President Leni Robredo na may kinalaman siya rito. Sabi pa nga niya, hindi makabubuti sa bansa ang anumang plano laban sa presidente. Kung may plano man daw, hindi siya kasali rito. Hindi rin daw siya sumama sa kahit anong anti-Duterte protest. Ayon si Sas Rogando ang nagsiwalat nitong lahat ng WikiLeaks na di umano'y may kinalaman ang ilan sa mga kasama ng opisina ng Vice President. Allegedly, di umano At ang gusto lamang ni Sas Rogando ay linawin po ng opisina ng Vice President Leni Robredo ang mga paratang na ito na isang Yahoo Group conversation ang nadiskubre ni Binibining Sas Rogando. Ngayon naman, tatawagan natin ngayon si Thinking Pinoy at alamin natin ang kanya namang side dito sa kwentong ito dahil alam naman natin na si Thinking Pinoy yung nagpalaki talaga ng istorya at sunod-sunod yung kanyang version, yung kanyang developing story dito sa Lenny Leaks na di umano'y leak ng istorya na para birahin ang gobyernong Duterte sa pamagitan ng social media. O kontakin natin ngayon si Thinking Pinoy. Susubukan nating tawagan ulit si Thinking Pinoy. Maraming salamat nga pala sa lahat ng nanonood sa atin ngayon sa Martin's Man Cave dito sa podcast po natin. Okay, so hindi natin makontakt si Thinking Pinoy. Hello? Ayun, Thinking Pinoy, are you there? Hello? Thinking Pinoy? Yes, sir. Nandito po ako. Okay, Nandito po ako, sir. Napanood mo ba ang conversation namin ni Sas Rogando? Nako, hindi po ako napanood kasi ginising yun lang ako Nako, pasensya na Thinking Pinoy. Live tayo ngayon. Live ka ngayon, Thinking Pinoy, sa Martin's Man Cave, yung podcast ko dito sa Pilipinas, at pinag-uusapan nga natin itong di umano'y conversation na may kinalaman ang Office of the Vice President at ilang pa mga personalidad na kaalyado nila. Allegedly, no? Tayo naman sa gobyerno, kami sa gobyerno ay nababahala sa mga itong kwento. Kaya gusto nating alamin yung source of the information, si Sas Rogando at ikaw. At ang ating palatuntunan ngayong gabi sa ating podcast ay Lenny Leaks, Truth or Lies. Ito ba'y pawang mga kasinungalingan, yung mga naisulat ninyo, o katotohanan? Now, we give you the floor right now para ipaliwanag sa publiko kung paano mo, after binigay sa'yo ni Sas, Thinking Pinoy, yung impormasyon, kung paano mo ito sinuyod, paano mo ito pinag-aralan. The floor is yours, sir. Okay, ganito po, sir, yan. In-inform ako ni Sas Rogando Sasot about the existence ng Yahoo groups na yan. At kasi may nagbigay po sa kanya na isang reader na nabasa yung Yahoo groups kasi daw parang ang dami-dami ditong sensitive information. Sandali lang po, sir, ha? Using ko na connection ko. Ang dami po ditong sensitive information, tapos nakabalandra lang daw in public yung mismong Yahoo groups.
So ngayon po, chinek ko mismo rin yung Yahoo Groups ngayon. Binasa ko po yung laman. Tapos, ayun, actually wala pong magic na kailangan eh. Ang ginawa po nila doon, as in, ayan lang, nakabuyang-yang lang yung ano. Sandali lang po sir, halalabas lang po ako ng bahay para mas maganda yung reception. Yes, please. Kasi medyo napuputol tayo. Sige po. Kasama po natin si Thinking Pinoy ngayon. Nasa kabilang linya siya. At pinapaliwanag na niya po yung mga kwento. readers. Nasa Taipei po kasi ako ngayon. Layo mo pala. Sandali lang po. Okay. So ipapaliwanag sa atin ni Thinking Pinoy yung kanyang impormasyon na isinulat because ang title nga ng programa natin ngayon, Truth or Lies? Lenny Leaks, Truth or Lies? Pawang kasinungalingan ba o katotohanan? Gusto natin malaman, interesado ang gobyerno. And we are very interested in getting those documents para maipasa natin sa National Security Administration or Advisor na si Secretary Esperon. Are you ready? Thinking Pinoy, are you there? Po ako, sir. Okay, sige. Go ahead, sir. Nag-Wi-Fi na po ako. Okay, sige. Okay, ganito po. Yung pong mga information po na yun sa Yahoo Groups na yun, hindi po siya encrypted o kahit ano. Kasi nakabuyang-yang lang po in public. Ang nagkataon lang po kasi sir, yung Yahoo Groups, sobrang lumang teknolohiya na yun, kaya wala na pong pumapansin. Siguro yun din po ang dahilan kung bakit ngayon lang namin na-discover. Dahil po sa totoo lang, wala na po nag-Yahoo Groups. Mm-hmm. Ngayon po, nung chinek ko po yung laman nung website, doon po ako tumambling. Kasi po, nandun po yung kasi po ang ginagawa po nila, nung una ko po nalaman, yung pong sino yung mga member ng groups. Nagulat po ako nang malaman ko na yung mga tao pala sa loob, puro mga highly influential na tao. Kasama po dyan si Lloyda Nicholas Lewis, na alam naman natin yung Phil-Am-billionaire na lobbyist. Pangalawa po yung kanyang kapatid na si Imelda Nicolas, na naging naman pong head po ng Commission on Filipinos Overseas. Nandun din po yung... Go ahead. Yes, go ahead. Apo. Yes. Nandun din po yung isang US Philippine Daily Inquirer, US Bureau Correspondent, meron din doon. Tapos meron din po doon isang EU Correspondent naman ng ABS-CBN. Tapos po nandun din po yung mga iba't ibang civil society leaders. So basically sir, ang point dito, yung ang pangalan po ng grupo nila ay Global Filipino Diaspora Council. Yun pong group, yung Yahoo group po na yun, na binubuo po yung 62 na people. Kaya lang po, hindi ko po makikita lahat yung mga tao kasi po naka-restricted po yung group. Ang naka-public lang po yung message board nila. So ang alam ko lang ng mga member, yung mga nagsusulat ng messages. Ang pinaka-active po dun sa group na yon ay si Imelda Nicolas, yung kapatid po ni Lloyda Nicolas na gabinete pa yata po yun hanggang ngayon di ba? Gabinete po ba siya, sir? Go ahead. Opo. Ano yung question mo? Sorry. What was the question? Gabinete chief pa rin po ba ng Commission on Filipinos Overseas si Imelda Nicolas? I have no idea. Pero pwede natin ipa-check. Opo, pero sana po hindi siya matid ng cabinet meeting. Baka po sinasabotahe kayo nang hindi nyo alam. Anyway, sir. Nung binabasa ko po yung message groups, ang mga na-discover ko po mga kahindik-hindik doon. Una, sa isa po sa mga email na finorward ni Imelda Nicolas, pinakikita po doon na... Yes. Apo, doon po isa sa mga email na pinadala po ni Imelda Nicolas ay yung instructions po daw mula sa Office of the Vice President kung paano magda-damage control pag-uwi ni Vice President Robredo mula sa United States. Ngayon po, nandoon yung paano daw i-deal with yung mga Marcos at saka mga pro-Marcos at pro-Duterte trolls. Nando daw yung kalkali natin yung tungkol kay Sandro Marcos. Yung po, basically po, ang ginawa na according no sa email na yon, ginawa daw po ng Office of the Vice President Social Media Department. Nagtitimon po sila. Sila po yung nagdidirect ng social media efforts ng mga pro-Lenny.
Ay sa akin naman po, in theory, parang okay lang, de sige. Kung gusto niyong gawin yan, de sige. Kaya lang po sir, ang issue ko dito, they are using government funds, they're using public funds to undermine the president. Eh, hindi po ba against national interest yun? Mhm. Kasi po, graft and corruption yata yun eh. Aha. Tapos po, ngayon po, eto na, pinublish ni SAS, tapos sabi ng iba, invento lang naman yung picture na yan, ganyan. Kaya lang po sir, nung nag-google pa po ako ng konti, na-discover ko po na yung mismong Facebook posts ng educators, yung pong Facebook group na Educators for Leni Robredo, yung pro Leni po na Facebook group, pinost yung mismong ano na yun sir, yung mismong instruction na yun sa kanilang Facebook group at saka publicly available kahit hindi member ng grupo na yun. Aha. At pinost po siya about 12 hours after nung pagkaka-email ni Imelda Nicolas. So parang coordinated effort po. So ang punot dulo po nito sir ganito. Una, malaking issue po yan dahil they're using public funds for propaganda. Pangalawang issue po dyan, yung, alam niyo po ba yung nilalait lagi yung mga Duterte supporter tulad ko, tulad ni SAS, tulad ni Mocha, na isa daw tayong well-oiled, well-funded propaganda machine. Kaya lang po, ang kalitaw-litaw po pala dito, sila mismo yung may well-oiled, well-funded propaganda machine at highly influential pa. Dahil puro mga makakapangyarihang tao po yung mga ito eh. Civil society leaders, tapos meron pa silang kabakas na bilyonarya. So how sure are you, So, thinking Pinoy, how sure are you with the veracity of the report, of the document na hawak mo ngayon, na itong mga dokumento na ito ay, o yung conversation na yon ay talagang it belongs to those people who, number one, work for the office of the Vice President, and number two, yung mga kaalyado ng Vice Presidente sa Amerika? Ako po, 100% kasi sir, yung meron pong isang nag-comment, hindi po si Sec Alunan yung nag-comment pero isa sa mga readers niya. Aha. Nag-comment na madali lang naman daw imbentohin yung mga Yahoo groups na yan, tapos iba-backdate, ganyan. Kaya lang po sir, ang ginawa ko po kasi, binasa ko po yung lahat ng laman nung, kaya po post dating as back as 2012. So sinabi ko, sir, kung fabricated yan, ganun kadami yung mga post, abay sobrang effort naman. Tapos pangalawa po, para kumadaya yung mga timestamp, kailangan ko po dyan, meron akong access, kaya kung i-hack ang Yahoo at saka Google, parang ibang level naman po na talent ang kailangan doon at resources. So, lang po, this is just impossible to make up. Tapos ngayon po, expose ko yun, itatago na nila, i-isolate privacy settings eh. So, sinave ko po as PDF yung mga So, kailangan po, yung mga ginagamit ko citations doon, malinaw yung chain of custody, hindi tampered, ganyan-ganyan. Gumamit po ako ng isang third-party utility para permanently mag-save ng mga snapshots nung Yahoo groups na yon. Dahil po doon, meron makikita pa rin ng mga readers po yung mga laman ng mga conversations kahit na itinago na po nung kabila. Okay. At saka po yung makikita nilang laman na yon hindi po dumaan sa kamay ko. Okay, you mentioned na you researched and you backtrack yung Yahoo conversation. So, kasi kanina medyo napuputol yung signal. Tama ba yung rinig ko na 2012 pa nagsimula yung Yahoo group na ito? Actually po, kinreate po nila yon year 2011 pa. Kaya lang po, ang pinakamalayo ko makitang message, 2012 lang. Kasi parang luma na po kasi talaga yung grupo. So, ibig sabihin, you were able to retrieve the information, the conversation from 2012 up to the day na bukas pa yung Yahoo group na yan. And you have it with you.
Kasi po, opo, meron po. At saka sir, actually po, hindi na, kung darating po si ano po ba, Secretary Esperon, hindi ko pa Aha. alam ano yung title eh. Opo. Um, NSA, National Security Advisor. okay, si NSA Advisor Esperon, ano po, pwede na lang siya pumunta rin sa website ko, tapos ando na po lahat. Kasi po yung una kong article kahapon, yun po yung unang pasabog eh, 'di ba? Tapos po meron po akong kaninang article. Hindi na lang po, ang title ay Secretary Alunan's Challenge and Aha. Mainstream Media's Reluctance. Yun pong article naman na yun, dun ko po minention na kung inimbento ko lang ito Yahoo Group Show, bakit siya may posts from 2014, 2013, and 2012? Parang sinabi ko, grabing foresight naman yung kailangan doon para imbentohin ko pa yung huling 3 taon. Although, in fairness naman po kila Lloyd and Nicholas Lewis, wala po silang treacherous o seditious o rebellious na mga posts siguro nung mga panahon na yon. Aha. Yung tone po ng group, naging lang pong hostile sa government noong naupo na si Duterte. Noon pong, nag-start na po siyang mga kampanya. Ayun po. Aha. Okay. All right. Ang tanong ko, if ever na pinatawag ka ni NSA, can you hear me? Papa, naririnig ko po kayo. If ever na pinatawag ka ng NSA, are you willing to testify or to show your report? Opo, pero sir, kung okay lang, kung uuwi, kasi po, po ako ngayon eh. Noong pong inilabas ko yan, lumipad po ako palabas ng bansa kasi alam ko na pag kalkala na po. Hello? Hello sir, may security naman po ako pag So much for the information. Salamat sa paliwanag mo. At Opo. meron ka bang mensahe sa publiko na ito? Okay. Pasensya nyo na po mga listeners kung malabo po yung signal ko kasi nasa Taiwan po ako ngayon tapos naka 4G lang. Pero umuupo ako ng reputasyon sa huling taon na ito na pag nasusulat po ako ng article, hindi po pwede yung inimbento ko lang. Lagi pong merong sources at yung mga sources ko po irrefutable. Ngayon po, wala po akong pangalan, hindi po ako sikat na journalist. Pero malinaw po dun sa mga sumusunod sa akin ng huling taon na yung sinusulat ko Much. salamat po.